Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. Per meeting meron pa rin. Mr. Chairman, Kaya nga, per meeting magkukumit meron sila. pa. Kaya nga, Meron pa. magkano Iba- per iba meeting? yung- iba O per- ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa PAGCOR. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. Meron kasi akong issue sa PAGCOR na kung saan hundreds of PAGCOR employees were terminated. Kasi I've heard na, is it 200? 200 PAGCOR employees ay na-terminate dahil pinaprivatize na ng PAGCOR ang mga casino. Opo. Ganito po yun. Ang nangyari kasi, hindi po kami binigyan ng participation sa pagpa-privatize ng casino. It is presumptive that PAGCOR has not completed the procedural requisite necessary for the replacement of new cost PAGCOR casino to a private operator. Moreover, there has been lack of any real consultative process with a stakeholder, including especially the employees of PAGCOR Casino Philippine New Cost. It will place the government in precarious fiscal position. Long-term cost of privatization far outweigh the benefits of one-time sale of PAGCOR-operated casinos and assets. Completely privatizing the casino industry will encourage predatory behavior among private market players. Ang mangyari po dyan, kasi sabi nga ni Congressman Olivares, hindi po binibigyan ng share ang local government kung walang PAGCOR operated. Kung ipaprivatize mo po ang buong PAGCOR, yun po ayon sa plano ng buting chairman namin sa PAGCOR, mawawalan po ng local share po ang LGU. Automatic po yun. So, hindi ko po in-encourage kasi na-privatize mo kasi hindi naman kami nakikipagkompetensya sa private. Sa totoo po niyan, kami po nauna na nandito sa casino sa Pilipinas. Itong mga integrated resort casino, nakishare lang po ito sa market share namin. Pero ganun pa man, hindi po kami nabibehind na kumikita, at the same time kumikita rin yung integrated resort casino at nabibigyan ng employment ang mga Pilipino. Ngayon po, pag ibinigay mo na po to sa foreigner, gaya ng ginawa po nila sa Newcos, na ibinigay po to sa International Entertainment Corporation based in Hong Kong. So, ibig sabihin, doon sila kukuha po ng mga manager nila. Okay, excuse me, Mr. Olivares. So, yung mga employees niya, mga managers niyan, ay mga Chinese na. Madi-displace ngayon mga Pilipino. Now, PAGCOR, can you answer that? Thank you, Mr. Chair. At wala man lang daw consultation before all this happened. Sana meron man lang consultation bilang respeto sa kanila, bilang pagpapahalaga sa kanila because they've been serving PAGCOR for so many years. Thank you, Mr. Chair. Sa katotohanan po niyan, Mr. Chair, there is no privatization at this moment. Yes, the management of PAGCOR plans to privatize our casinos, and that has been pending in the Senate and in the House since 2011. But have they been consulted? Wala pang privatization ngayon. Attorney Salvosa, nagpaplano pa lamang kayo, sinasabi niyo na sa kanila para hindi magkaroon ng uneasiness, Yes, Mr. Chair. anxiety. Kasi chichismis yan, magkakaroon pa lang privatization, magkakaroon ng bulong-bulungan. Yung iba hindi na mapakali. Siyempre, may mga pamilya, may pinapakain, may pinapaaral yan. O, yung mga misis nila, mga anak nila, magkakaproblema. Dapat nag-usap-usap, wag yung kayo-kayo lang. Mahilig kayo naman kayo-kayo lang dyan sa PAGCOR eh. Di ba? Pero pag sa mga POGO and all, ang bilis-bilis nyo. Nag-apply po kasi yung owner ng hotel ng lisensya. Kaya nabigyan sila ng lisensya at yung aming branch na nandun na nag-ooperate, yun po ang isasara. Yun lang po. Mr. Bakit hundreds ang na-displace? Sige, would you like to react? Who would like to react? Mr. Samson or Mr. Alvarez? Magre-react po ako. Actually, ang PAGCOR ay nag-ooperate sa dalawang sistema.
tatlong sistema pala. Una, yung integrated resort. Pangalawa, yung 100% PAGCOR casino. At pangdalawa ay yung tinatawag na PAGCOR with private proponent. Okay. Ito pong sa Newcos po ay nag-ooperate po ito pag PAGCOR with agreement with a private proponent. Hindi po siya basta-basta na sinasabi nila private na to, i-privatize na to. Kasi po to, may agreement po to na ang proponent po ay magbibigay po ng building at yung gagamitin namin, kami po ay nag-ooperate. So, ang hatihan usually dyan is 65-35. Per 65% sa PAGCOR or 35% sa private. Pero pag naging integrated casino po yan, magbabaliktad po. 75% na lang po, 25% na lang po ang PAGCOR. At 75% po mapupunta po sa private. Ganun po ang magiging sistema. Bababa po ang kikitain ng gobyerno dito sa Newcos. Pag ano mangyari, at sa katunayan, yung sinasabi po, Kung lumilitaw, binibenta na. opo, Sa ibang, binigyan po sila ng provisional license pero hindi pa nila napatutupad. Kung ano po ang nakalagay doon sa provisional license. Una, yung 250,000 na square meter na requirement. Wala pa po. Pangalawa, yung absorption. Hindi po kami na-absorb ng private. Ang ginagawa sa amin is mag-apply ka. Kung tatanggapin ka namin, hindi. Parang ganon. Tapos, nagbibigay po sila ng sweldo na parang hindi naman katanggap-tanggap na applyan. So parang sinasabi, wag na kayo mag-apply sa amin. Ganun po nangyayari ngayon sa Newcos. kaya nga, I will file po a resolution, separate resolution, para i-question po yung wisdom ng PAGCOR na ipaprivatize itong mga remaining PAGCOR casino. Tama nga naman, nakikita ko yung sense ng sinasabi ni Mr. Alvarez na nasi-shortchange dito ang ating gobyerno, nababaliktad. Imbis dapat ang gobyerno natin mas malaki ang share, mas malaki ang share nung sa foreign entity o kung sino yung private owner at kung lumilit na lang yung share ng gobyerno natin. And plus, nadi-display sila, Mr. Salvosa. So, walang kasiguraduhan kasi they are asked to resign and then, of course, you're free to apply. Pero walang garantiya yon na i-absorb sila nung bagong owners na na-privatize na nga na casino. Mr. Anong Chair, guarantee? yun pong placement or yung paglipat ng mga empleyado namin sa bagong operator, that is also part of the agreement. And because, of course, our employees are experienced already and already actually working there, dun mismo sa casino na yun. Actually, yung nag-apply, lahat po na nag-apply doon ngayon ay 100% inabsorb. Mr. Samson is the VP for Good afternoon po sa lahat po na nandito, especially po sa Honorable Senators and Congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po nang nag-apply inabsorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF Newcos po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng Newcos. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang. opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, Newcos is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagtatrabaho po sa Newcos, PAGCOR Newcos. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami inabsorb. Ang ginawa po kasi ng Newcos management is pinag-apply po nila kami imbis na inabsorb po nila kami. Okay. So therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat ng mga empleyado sa PAGCOR, wala na application dapat automatic na. Mr. Chair, kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay dun sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila dun sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator
mag-apply ulit or magpa-placement do sa mga natitirang posisyon sa PAGCOR or tumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. kung- Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, o hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga PAGCOR employees nung na-privatize na casino, eh hindi na susunod. Mr. Ang Chair. gusto ko mangyari, 100% dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga BP niya, karapatan yon. Pero dapat yung mga PAGCOR employees na matagal na sa work sa casino, meron silang security of tenure, respetuhin yon. Mr. Chair, kaya po hindi naabot yung 50% ay kakauntian nag-apply sa MSPI. It's not the fault of MSPI. Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo? Yun nga po yung problema, Senator Raffy. Kaya po kasi konti ang nag-a-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado, 20,000. Ang in-offer lang po ni MSPI is 10,000. Ay, lokohan So yun. ang layo po ng diferensya, Mr. Kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya Kaya po kumikita ko karamihan- ng 20,000 noon, dididimot mo ako. Tagal-tagal ko na sa PAGCOR, magdidimot ako 10,000 na lang. Hindi ako papayag. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na 100% absorb. Kayo, 50% nga, hindi nyo na kaya. So, ibig sabihin, sinungaling to? Yes po. Yes po. Sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as So, May, the town hall meeting happened or it did not happen? the town hall meeting happened, sir. Pero, It happened. again, prior to that po, kinokondisyon na nga po nila kami. Wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion, Sir, debates? eto po. Meron po kaming exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan ho ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. At sinagot nila? Di po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So, hindi may mga kayo ganun pong satisfied? Hindi po, sir. Hindi po talaga. So, bali, useless po yung town hall meeting na yun, Attorney Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang pit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. Ano pong sinagot niyo, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot, siyempre mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung PAGCOR eh. Kasi kung ayaw nyo bigyan ng license yung nag-a-apply para ng casino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag hindi yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, So Mr. it's Chair. you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ho At yun sa walang, usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Yes, Mr. Magkaroon ng Chair, but- casino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal ang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema administrative, wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga annual review, di ba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply ng para maging licensing, casino license sa PAGCOR, tingnan niya. Okay? Yung mga may record, wag niya i-absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun. Pwede yung ilagay yun sa kontrata nyo. Walang magagawa yung gustong mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na mabliit daw yung sahod, well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for
40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-Pagcor. There was they did not take any mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita niyo. Ano to? Plus tip? Sweldo? and Sir, tip? ano po, ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi niyo binibilang dito yung tip. Hindi po namin, kumbaga, Yung in-explain sweldo ko lang. lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, yun. sige. Alam ba, sa isang regular na casino employee, nagsisweldo ng 20,000? Bali sir, ano po, ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,500. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes, sir. Yun At po ang kinikita ng Pagcor, bilyones. Tapos, below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Mr. Chair. Ba't ganun? 10,500. Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang Pagcor. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong Ito yung concern ko po sa take-home pay. yung take-home pay ko kasi, yun nga ho, doble. Kahit pa yun. sabihin natin sa tagtarin mo ng benefits, health benefits and all, pero pag uwi niya ng bahay niya, 10,500 ang tatanggap niya sa isang buwan, kulang po yun. Matagal na po ako sa Pagcor, since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandali po, sa 15,500 lang sweldo niya, at ilang taon na kayo sa Pagcor? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, dahil 37 years na siya sa Pagcor, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then sa baguhin Provident- natin tong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees nyo sa Pagcor na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700 you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco, 37 years, 37 years. yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, mayroong batas. Well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol Alfred. po sa sinasabi niyan CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October. Pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng Pagcor para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Chair, Salvosa? hindi ho totoo dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng Pagcor. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble ng Pagcor? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-approvean. So ang tingin po ni Attorney Ramos, dinidribble.
Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-approvean po. Attorney Salvosa. Your Honor, please, I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's not the perception. Para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sa pagkor? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang pagko ng bilyones. Actually, ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the GCG. Hindi nga, nasa law, batas ba yan? Nasa batas po, Your Honor. Na anong klase, anong batas? Doon po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard, industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board. hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So 1 million. If we are No, annually. Para sa kanila tinatawag na performance rating na lahat naman sila nakakatanggap. ay depende po kung mamimit po namin yung required Of course, mamimit yun dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least No, 90% i-divide nyo nga yung 1 ng million aming divided by 12. performance po. Ha? Subject to GCG Oh, approval kita mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakandak Cuba, araw-araw, nandun sa PAGCOR, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron pa rin. Mr. Chairman, Kaya nga, per meeting magkukumit meron sila. pa. Kaya nga, Meron pa. magkano Iba per yung- meeting? iba. O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa PAGCOR. O, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabihin, ikaw, 1 million performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya, 500, pare naman, pat 500. 1 million na lang ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Pag nagmi-meeting kayo, wala namang, hindi naman in public, unless you will make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radyo ko ng programa. Mag-board meeting kayo. Narinig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lokohan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? O, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-uusapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla, magkano ang, so okay na tayo doon, average daw, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Ito na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw eh. Hindi, 4 times a month. twice a week sa week. Kaya Twice a week. So Opo. 8 times.
Opo. Oh. Yun ang alam po namin. O, 2 times. Naku, milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times once a week. lang po talaga. Ha? Once a week lang po talaga. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may execom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa talaga. Execom nandun yung mga board members. Yes po. O, twice a week. Hindi ho kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? So Ito, for yung board. every ExCom meeting po, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero naman po, maximum Ito, 24 per executive Execom. Yes po, but So that's for 4 times. So in a month, 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. so 48 in a month. Doon sa Execom. Yes Doon po. sa board meeting, And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. okay, sige. 80 plus 48. So 28 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so i-divide mo yan sa 12, 80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations, na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili lang ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa Pagcor. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000, samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Sir, if I may answer din po, yun po kasing compensation ni Pagcor ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung rekomenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-Pagcor. It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi nyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ni Office of the President, alam mo sabihin ni Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron bang ganong klaseng Presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po, No, stop. Shut up, sorry. Below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo, man lang, gano'ng katagal na po kayo sa Pagcor? mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50K lang po. Bito. Ba't mo nila lang 50K? Malaki yan. Kumpara sa 12,000. Malayo. Siyempre, marami ka pang benefits. Di ba? For all I know, baka mamaya meron pang on the side yan kay chairman o whatever. Anyway, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage. Ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanilang sweldo. 12,500. And how long you've been... Sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,598. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9,700 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuma natin, pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At
karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Herodes. Sure ako dyan. And yet, tatanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR, below minimum wage. Hindi ba kabalasto ganyan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. We tried requesting po pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time and you've been there for how many years again, ma'am? Yung pong sinasabi kong EO2 o 3 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprobahan po nung time ng Duterte yung EO150. So, EU-150, so iniprobahan noon na below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong mayroong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung So, ibig sabihin, lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto mo, sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo? Was it explained to him thoroughly na, Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin ito, below minimum wage yung tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Wala. hindi naman po diretsong sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po Plus ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage. Remember, meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government ano kayo, entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas. We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is ito lang po yung BIP or basic pay na mga nakukuha ng PAGCOR. Pero still po, hindi po kami ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay, so sinabi nyo sa Malacanang, sino dun sa Malacanang sinabihan nyo po? Did you do it in writing, in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yon. Time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. We tried to point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina po, kayo mag-explain. compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Baka hindi nyo kayang explain na maayos. Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain niya properly, I'm sure yung Malacanang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinalt po or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So lahat po yon we tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits pero still lagi pong nasasabi na hintayin na lang namin yung CPCS po. Okay, what the CPCS Ang stands problema po sa CPCS, sabi nga po ng taga-GCG, dinidribble. Kaya hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Ayun. Yes, Mr. Samson. Sir, if I may po, regarding din po dun sa nagiging delay po sa CPCS implementation, ang problem po kasi namin sa PAGCOR, hindi po ini-incorporate yung mga employees sa planning pa lang. For example po, nung focus group discussion po, si Sir Oka po, kasama po sa pagbuo po at pagbalangkas po ng batas para po dun sa CPCS implementation. Pero kasamaang palad po kasi, dahil po may galit sa kanyang administrasyon, hindi po siya hinahayaan na sumali po at makilahok dun sa paggawa po ng mga policies and namin pagdating po sa CPCS. Kaya nga po kung tatanungin niyo po sila ngayon, ang change management team po namin at ang technical working group po namin, wala po kaming representative sa rank and file na inelect po namin. Lahat po yun inappoint lang nila na sila lang. Ganun po kalala sa amin ngayon. Okay, so sa next hearing, COMSEC, imbitahan natin sino yung mga dapat imbitahan, Mr. Alvarez, sa tingin nyo, para mapabilis na itong approval sa action sa CPCS. Imbitahan po natin si Chairman. Sir, bali ako na lang po ang mga persons involved po sa management, si SVP Dan Cecilio po, si Vice President Lito Domingo po, Okay.
Si VP for Legal, si Sir Rod Consolacion. Tapos si chairman po. Kasi Four of them. opo, yun sa top ranks po, yun po talaga yung kailangan natin. Okay, meron Siguro siyang binabanggit sa Malacanang. Sino sa Malacanang na nagaharang? Miss Sharon. Kasi sabi mo, sa video sa Malacanang at meron taga Malacanang na nagsasabing hindi. Aside from the President, of course. Usually po, ang nakukuha naming document ay galing po sa ES. We need, Pero sino final approving authority? Are you saying ES? based on document, yun po yung nakita ko po. Siguro, Comsec, we can invite a representative from the Executive Secretary's office for this. At saka yung binanggit niyong apat na Dagdag ko po sa invitation ang chairman po ng GCG. Na GCG. si Attorney Marcos. Okay, Comsec. Okay, so sa next hearing, all these people will be here. They will be invited. Okay. Unless meron pang gusto magsalita, so everybody's invited to send their position paper in reference to SB number 2061. So this hearing is hereby suspended.